Magpapatupad ng curfew sa Negros Oriental simula sa Sabado hanggang Martes. Yan ay para masigurong mapayapa ang gagawing barangay at SK elections doon. Live mula sa Dumaguete, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, kumusta ang sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Cheryl Julius, nananatiling tahimik at tila hindi pangaramdam ng mga kababayan natin na may paparating na barangay election dito sa Negros Oriental. Sa pag-iikot ng News 5 sa mga barangay sa Dumaguete, kaunti lang ang mga nakapaskil na poster ng mga kandidato sa barangay at SK election. Ang mga residente, wala raw nararamdamang tensyon. Okay naman, wala namang gulo. Tapos maayos naman yung mga naglagay ng mga posters. Yung iba parang walang naramdaman pero yung iba talagang malapit na eleksyon. Nasa ilalim ngayon ng COMELEC control ang buong probinsya ng Negros Oriental para masiguro ng payapa ang idaraos na botohan sa October 30. Wala pang naitatalang election-related violence ang COMELEC dito sa Negros Oriental, pero inilagay na ang 529 clustered precincts sa red category na ang ibig sabihin, ito na ang mga area of concern pagdating ng araw ng eleksyon. Mula yan sa 300 at 61 barangay noong October 20. Pero simula ng isa ilalim sa COMELEC control ang probinsya, lahat daw ng barangay na sakop nito, itinuturing ng COMELEC na nasa red category na. We considered all areas na as areas of concern. So yung disposition of troops natin, pantay-pantay na lahat sa area. So we considered na babandayan talaga itong buong Quezon Province. Sa October 28 at 29, ipatutupad ang curfew sa buong Negros Oriental. Mula yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang mga mahuhuling lalabag, ikukulong sa oras ng curfew sa kapakakawalan pagpatak ng alas 5 ng madaling araw. Ipatutupad ang curfew para maiwasan ang vote buying, pagbabanta at mga insidente ng pangaras. This is just to preempt or to deter any action na pwedeng gawin kung mayroon pa man at para lang maging mapayapa ang pag-hold ng eleksyon doon sa lugar. Pasok sa top 10 vote-rich provinces ng bansa ang Negros Oriental. Kaya inaasahan ng COMELEC ang mataas na vote turnout sa Lunes, lalo't maraming botante ang inaasahang uuwi dahil sa long holiday. Julius, Cheryl, nilinaw naman ng COMELEC na exempted yung mga health workers at may mga trabaho para lumabas sa gabi. At yan ang latest dito sa Negros Oriental. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.